Hindi naman kasi na to. Break mo na. Break. Himulya! Pumasok tuloy. Magandang araw mga kababayan. Kay Eric po ito, no? Ako po ay nagre-represent sa dalawang grupo, ang Kampila ng Mamamayan para sa Bayan at ang Bangon Sambayanan. Ang araw na ito ay makasaysayan. This is so-called the crossroad of Philippine politics. Nagkaroon po ng malinaw na paghuhudas kahapon. Kaya mula sa 11 senators na ng 11, naging 12 hudas. Ito na ngayon ang tawag sa kanila, no? Yung 12 hudas po, ito nagpapagulo sa Senado at sila ay ginagamit ni Marcos para ang Senado ay lumpuin at paralisahin. Pangalawa, mapigilan po ang pagkakaroon ng tunay at makatarungang flood control investigation and other corruption through the Senate Blue Ribbon Committee. Nininervyos po si Ginoong Marcos, mga kababayan, sapagkat bagamat nagkaroon siya ng 12 hudas, ang natitirang 10 senador na nananatili po na tapat sa Republika ng Pilipinas at sa kabutihan ng ating mga mamamayan ay hindi po nagpatinag. So kung may 12 hudas si Marcos, mayroon pong 10 great senators na natira. Of course, they are still 12 kasi nakakulong si Senator Jinggoy at saludo kami sa iyo, Senator Jinggoy. Ang tapang po ninyo at binawi po ninyo anumang kasaysayan na nangyari sa iyong ama sa Estrada family. Hindi kagaya ni Marcos Jr. na lalo niyang inilugmok sa basurahan ng kasaysayan ang kanyang pamilya. Kayo po, Senator Jinggoy, saludo kami. At ganoon din po kay Senator Bato de la Rosa. Hindi kaduwagan po ang pag-preserve ng sarili para makapaglaban ng mas matagal. Ang tawag po dyan ay tactical retreat for strategic value. So tactical retreat lang po ito. Pansamantala ang ibig sabihin yan. Dalawang punto po ang gusto natin ipahayag kung bakit nandito tayo. Una, si Marcos po ay ang pangalawang presidente na direktang nilapastangan at niyurakan ang Kongreso, lalo ng Senado. Ang una, ang pangalan ay Marcos Sr. during the martial law. Ang pangalawa ay siya. So walang pinagkaiba sa tatay, wala. Pero ang magkaiba lang ang pamamaraan. Ang tatay matapang kasi talagang inamin niya ang martial law. Ang anak, duwag, nagtatapang-tapangan. Yun ang kaibahan nila. Ang Senado po, ang isa sa mga natitirang haligi ng demokrasya sa Pilipinas at ito ang nagsisilbing check and balance. Dahil ang Kongreso ni Tambaluslos, ang House of Representatives po, ay kontrolado ng mga magnanakaw at buaya. So wala na po tayong maasahan doon. There are only 2 remaining guardians of democracy in right now sa ating sistema ng demokrasya. Ang Korte Suprema, na mukhang nag-aalangan din, at ang Senado. Pero ang Senado ngayon, alam natin mga kababayan, kinakapon at nilulumpo ni Marcos Jr. Mantakin mo, wala pang hatol. Kung totoo o tama, bugos o hindi, ang 12 hudas, ang sinabi niya kagabi, kinikilala niya ang 12 hudas. Wala siyang karapatan para kilalanin ang 12 hudas. Bakit 12 hudas? Hudas nagtataksil sa interes ng mamamayan, nagtataksil sa malayang Senado, at una sa lahat, sila ang tagapagtabon-tabon at tagapagtakip ni Marcos. When you are covering up for a corrupt president, when you are covering up for a plundering government, you are equally as guilty as the president himself and those who are behind sa sindikato na ito. Yan pong katotohanan. So ang 12 hudas, tama lang na tawagin sila ng mamamayan na 12 hudas ng mga senador. Yan ang dapat ang tawag sa kanila. Sir, question. Ano pong reaction niyo sa paglipat ni Senator Chis Escudero? Yes. Walang bayad, tarantado at duwag. Yun ang tamang adjective sa kanya. Bakit? Dahil alam natin na tumanggap siya sa flood control at insertion. At ang binabanggit 360 or 365 billion for his personal benefit na duwag. Hindi kagaya ni Chingo Estrada na pinanindigan na kung ipakukulong ako dahil sa pagtatanggol ko sa Senado as an institusyon,
At sa pagtatanggol ko sa katotohanan na dapat lumabas ang mga mastermind sa pagsisindikato, nagpakulong siya. Si Chis Escudero, duwag, bakla, walang bayad. Traidor. Tawag kay Judas. Bakit? Kung hindi siya natakot at hindi siya humagulgol, na kulang na lang ay maglupasay sa harap ni Lisa Araneta, yun ang impormasyon. Sir, Yun ang impormasyon. Mananatili sa na deadlock. Sir, question. Ano po pwede natin asahan mamaya kung sakaling hindi man po papasukin yung Blue Ribbon Committee since nag-sinatay po kahapon yung Senado? Aasahan natin ang pagdagsa ng taong bayan. Hindi ito matatapos dito, baka doon yung tatapusin sa exam. Nakikita at nararamdaman namin ang people power. Hindi man ito may tatakda, hindi man mangyayari kaagad, but the elements and situation providing for the condition to exist ang people power may possibility. Kailangan lang ng trigger mass. Anong trigger mass? Mga 10,000 lang ang mag-rally sa gitna ng EDSA, 3 araw. People will go out. Yung talagang rally, no? At sino may pwersa ngayon yan? Definitely, ang mga tuta na Catholic Bishops Conference of the Philippines, wala. Ang dilawan at pink, wala. Ang mga pula kasama nila. Yung dati kong organisasyon. There is one organization that we are hoping and praying that will decide. Iglesia ni Cristo. Kingdom of Jesus Christ. Jesus is Lord movement. Kapag nagsama-sama mga ito, ulitin ko, mapayapa, ngunit determinado. Hindi marahas, hindi nag-aarmas, ngunit sila ay naninindigan sa mapayapang pagtransisyon ng kapangyarihan sa gobyerno ayon sa saligang batas. Kasi otherwise, pangatlo ko ng inciting to sedition yan. Na kaso. Ulitin ko, mapayapa, hindi nag-aarmas, hindi marahas, constitutional succession, at naniniwala ako that the Iglesia ni Cristo right now, sa pamamagitan po ninyo ng mga independent vloggers, Brother Jay, sa pamamagitan ng inyong mga plataforma, maririnig sana nila ito. 3 araw lang, kapag dumagsa ang tao sa EDSA, 10,000 lang, lalayasin si Marcos. And, sa tingin ko in my experience, yan yata ang inaantay ng Armed Forces of the Philippines. For them to stand by the people. Article 2, Section 3 of the Constitution is very clear. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Hindi po nakalagay doon sa saligang batas that the armed forces shall be the protector of a corrupt and plundering president. Hindi na nakalagay doon that the armed forces of the Philippines shall be the protector of rotten and bankrupt politicians na nag-aabuso sa kapangyarihan. I do not know if the armed forces will find it in their conscience to stand by the people when people will mass up from Senate down to the EDSA. Doon pa rin po ang strategic. Gaano nakakasira sa imahe ng Senado ang ginawa ng minority? Sobra. Ang minority, sila na ngayon ang majority in plenary numbers. Dati silang 11, minority yon. Tama ka doon, Brother Jay. Pero ngayon, actual number in plenary, sila na ang majority. But they are not yet the majority of the Senate. The majority of the Senate requires 13. 12 lang sila. So bakit sila tinatawag ngayon na 12 Judas? Kasi they can control na the plenary voting. The plenary voting. But they cannot remove the president of the Senate. It must be elected by 13 senators. That is constitutional. And they cannot remove Sara Duterte also if they do not have 16 senators. So malinaw po mga kababayan na ito po ang mag-uusga nito sa bayan. Hindi naman kasi na to. Break muna. Break. Himulya! Pumasok tuloy si John Vic, sinigawan nyo kasi. Sinigawan nyo kasi, pumasok tuloy si John Vic. Hello. Si John Vic Rimulya po, dumating. Tingnan natin mga babae ko, ano gagawin ng mga ni Rimulya. Anong pagiging bida. Sabi mo, pwede ka din. O, ano ito kami sa harap ng Senate. Nakikita mo,
Dito mo ipakita ang tapang mo. Hinayupa ka. Buha ka ng ina mo. Ang seremolya, gagawin pa kita. Import. Minus. Bantayan natin, lalabas yung So, shoutout mga kababayan ko. Ito po yung update ngayon dito sa labas ng Senate mga ma'am sir. Paunti-unti po dumarating yung mga kasamahan natin. And then makikita nyo naman po, naunahan na tayo ng mga kapulisan. Napwestuhan na po tayo. So, katulad nung dati. Mga kababayan ko, parating na din po ang 18 Marines na kung saan tayo po ang magiging human shield nila sa kanilang pagdating dito. Gawa ng mayroon pong balibalita na aarestuhin daw po ang mga 18 Marines. Sir Gerald, shoutout sa dyan, sir. Wala na po. Yes, sir. Yes, sir. Nakalive tayo. Hindi kami magpapadain sa'yo! Hindi habang buhay nandyan ka sa posisyon mo. Darating ang araw, mawawala ka din dyan. At wala kang mukhang may harap sa kapwa mo Pilipino dahil taksil ka sa bayan mo. Wala bang ano, Mike? Wala kang pagmamahal sa bayan mo. Mas pinili mo ang pera. Nasaan ang prinsipyo at dangal mo? Anong klaseng taong meron ka? Sana makonsensya ka. Handa akong makulong para sa pinaglalaban ko ipagtanggol ang bayan ko. Dahil isang karangalan ang makulong na ipinaglaban ko ang bayan ko kaysa sa makulong dahil nagnakaw ako sa kaban ng bayan. At handa akong mapatay para sa bayan ko. At kahit anong mangyari, hindi namin ibibigay ang pagbayan na ito dahil bayan ito ng mamamayang Pilipino at hindi pagmamayari ng mga Rimulya. Hindi pagmamayari ni Marcos. Ang pagmamayari ng taong bayan ay aming ipaglalaban. Kaya antayin mo ang microphone at maririnig mo ang boses namin. Yari ka.